Itong discarding recipe na ito ay pwedeng panghandaan, pampulutan at pangulam din. Yung pasok sa budget at mapapa-extra rice ka pa sa sarap. Yung tipong wow! Start na po ako maghiwa ng ating mga aromatic ingredients tulad nitong luya. Ginayat at hiniwa ko lang yan ng pahaba. Sunod naman ito katamtaman ng laki na sibuyas at in-slice ko lang ang aking pagkahiwa at pagkatapos ay pinukpok ko lang itong mga bawang. Isang ulong bawang pa lang ang ginamit ko dito. Mas marami, mas lumalabas ang lasa. At ganitong diskarte naman ang ginagawa ko para mas mapabilis natin ang paghihiwa sa ating mga bawang. Pwede nyo rin pong gayahin ang diskarte pong ito. At dito po nakaprepare na po yung ating chicken. Hiniwa ko lang pala yan sa katamtaman laki at nilinis ko na rin. Sa mainit na kawali, maglalagay tayo ng potato. Ipa-fry ko lang ng 5 minutes. 2 potato ang ginamit ko, nakatamtaman ng laki. At siguro naman ay mukhang okay na to at isi-set aside ko lang ito. Sa parehong kawali, mag-uumpisa na ako mag-isa ng luya at haluin lang natin ng bahagya at mag-a-add na rin ako ng bawang. Hahaluin ko lang ulit ito ng bahagya. And last, ilalagay ko na ang jowa mo. Char! Balik po tayo sa paghalo ng ating mga sangkap. Itutuloy lang po natin ang ating paghalo-halo hanggang sa ito po ay mag-golden brown. Kailangan po natin palabasin ang aromatic smell ng ating sangkap. Sa palagay ko, na-achieve na natin ang ating pangarap, kaya ilalagay na po natin ang ating chicken. Bali, ito po palang ating chicken ay tumitimbang ng 1 kilo. May kabigatan niya siya. At kung mapapansin nyo nga, ay marami yung naging karne niya. Dito sa amin, may dalawang klaseng binibentang chicken, isang frozen at isang fresh. So yun nga, fresh yung aking binili. At mabalik po tayo dito sa ating niluluto. Naglagay na po ako dito ng peppercorn at pepper powder. Kung napapansin nyo po, marami po yung nailagay kong pepper powder dahil mas gusto ko po yung spicy. Nagtaktak lang din po ako ng konting asin. Kasunod naman po niyan, ilalagay ko na po yung dahon ng laurel. At haluin lang ulit natin para yung karne natin ay mag-mix up doon sa ating mga sangkap na nilagay. Ito palang ginagawa natin ay nasa proseso na tayo na pagsasangkot yan ng ating karne manok. So ayan, babalikan na lang natin yan ng mga ilang minuto. Habang naghihintay, pinagulong-gulong ko muna tong lemon dahil ito ang gagamitin kong papaasim. At yung ganitong ang diskarte ay mas mabilis para ilabas yung kanyang juice. So balikan po natin itong ating niluluto at mukhang okay na. Pwede na po tayo maglagay ng pampalasa. Naglagay lang po ako ng dark sauce, tansya-tansyang soy sauce, at yung ating pinagulong-gulong na lemon. Kung mapapansin nyo, kalahati lang muna yung nilagay ko dito. At kung kulang naman ay dadagdagan ko na lang. Sa pagpiga po ng lemon ay pakapiga po natin dahil mas marami pa pong katas ang makukuha po natin dyan. Ang kagandahan niya po dito ay makakakuha pa tayo dito ng vitamin C. Umpisahan ko na rin maglagay ng pampalasang magic. Pwede rin po kayo gumamit ng bechin pero sa akin ay magic ang ginamit ko. Sili, red and green, naglagay na rin ako. Depende po sa dami ng sili na gusto nyo. Kung trip nyo na mas marami, pwede po kayo magdagdag ng sili. Pero yung sa akin ay okay na po yung dami. Isusunod ko na po dito yung karanggata o yung coconut milk. Bali ito po pala ay 400 ml. At nabili ko lang po ito sa grocery. And then, haluin lang po natin. Haluin lang po natin hanggang mag-combine yung ating mga mixture at yung ating mga sangkap. Takpan, balikan po natin ng mga ilang minuto. After 30 minutes, luto na po ang ating napakasarap na adobo sa gata. Tikman po kung okay na po yung lasa. Para sa akin ay goods na po yung lasa. Kaya it's time po para ibalik na po natin yung patatas na pinirito natin kanina. At nagdagdag lang din po ako dito ng sili. At kung nanonood pa po kayo, pwedeng paki-comment po kung taga saan po kayo para naman malaman ko kung saan po umabot ang video ito. Maraming salamat po. At dahil natatakam na nga ako dito sa ating niluto, napakasarap na adobong manok sa gata. Pero bago yan ay magpe-plating lang muna tayo. Baka pwede po paki-like, comment, and share ang ating video at paki-follow na rin ang ating page. Maraming salamat po. At kung bagong viewers po kayo ay welcome po kayo dito. At sa palagay ko po ay sa opcam ko na lang uubusin itong niluto nating napakasarap na adobo sa gata. At sana po subukan nyo rin po itong ating discarding luto na ito. Maraming salamat po. Yun lang. Bye-bye.